Maagang regalo po ang hatid na isang Korean Foundation para sa mga estudyante at pamilya sa Taguig City ngayong Kapaskuhan. Si Jason Rubrico magbabalita. Isang araw na puno ng saya at sorpresa ang handog ng isang Korean Foundation para sa ilan nating mga kababayan sa Taguig City nitong Biyernes ng umaga. Katuwang ang kapulisan ng Taguig na mahagi ang Always With Us o AWO Foundation ng mga pang-Noche Buena para sa higit 1,000 pamilya mula sa 28 barangay ng Taguig. Nasa kabuuang 5,000 kilogram ng bigas din ang kanilang ipinamahagi. 이번에 코로나로 상당히 힘에 겨웠던 그 저소득층 여러분들에게 힘을 내시라는 메시지를 보내고 앞으로 저희 슬로건과 함께 항상 우리와 함께하는 그리고 항상 여러분들 곁에 우리가 함께 있는 그런 훌륭한 재단으로 여러분들을 위한 재단으로 만들겠습니다. 감사합니다. To all Filipinos, just as our foundation's name, AWO, always with us, we will always be with you and providing you and helping you with different aspects of your life. Hopefully makatulong yung ibibigay ng ating business partner, yung AWO Always With Us Foundation, para po ma-augment natin ang buhay natin. And of course, sana maligayang Pasko natin at masagana for the incoming years. Ilang college students naman ang nabiyayaan ng tig sa 10,000 pisong financial assistance. Ito ang pinakaunang batch ng scholarship program ng AWO Foundation. Anila, mas palalawakin pa nila ang programa sa susunod na taon. 지금은 초창기이고 첫 수요 시기이기 때문에 금액은 아주 적습니다. 1인당 10,000페소인데 내년에는 좀 더 금액과 인원을 확대시킬 예정으로 있습니다. Since this is our first donation of scholarships and this is our first event for the scholarship, the amount and the students are quite low. It's 10,000 pesos per student, but in our future donations, we will have more students and bigger scholarships. Pinaabot naman ng mga estudyante ang kanilang pasasalamat sa financial assistance na ibinigay ng AWO Foundation. Thank you sa AWO Foundation dahil nabigyan kami ng opportunity gaya nito para po maging tulong sa aming mga estudyante. Thank you very much po to the big boss, to the CEO po. Thank you very much. Kamsahamnida. Para sa susunod na taon, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong ng AWO Foundation sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Tututukan nila ang pagpapatayo ng mga condo units na parerentahan sa mga mahihirap na pamilya. 저는 이제 아우재단 프레지던트입니다. 한국에서 온 이승찬이라는 사람입니다. 내년에 저희 아우재단이 빈곤층을 대상으로 집이 없는 무주택자를 대상으로 아주 저렴한 임대 아파트를 1,000세대를 먼저 마닐라시에 공급할 예정으로 있습니다. And the biggest project that we'll be doing for next year would be developing a 1,000 room condo, and this will be prioritized to be rented in a very low cost to the low-income families. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News.